si Ping, ipinakikiusap niya na si Antonio Trillanes ay makapag-participate kahit sa pamamagitan lang ng teleconferencing. Opo. Dahil sa senador naman siya at importante naman ang kanyang pakikisama sa pagtalakay ng mga usapin. Nung time na yun, ng nakulong senador. ata si Trillanes, ano po? Nakakulong nga Yes eh. po, opo. Kaya nga nabanggit ko yung IPU, hanggang doon ipinarating yun. Ayun, kaya ko nabanggit lang yung IPU sapagkat yung pakiusap na yon, yung resolution na yon, Opo. umabot hanggang doon. Anong ibig ko sabihin? Talagang seryoso nilang ginawa ay pakiusap kahit nakakulong ang isang tao, makadalo man lamang siya kahit teleconferencing lang. Okay, meron din naman nakiusap din kay Laila de Lima. Opo. Nakakulong din siya ron. Opo. At ang nakiusap naman doon, si Senator Kiko at saka si Senator Ontiveros. Opo. Sa mga tweet, sila, nauna nilang nakilala yung kahalagahan ng pagganap ng tungkulin ng isang senador kahit sa pamamagitan lang ng teleconferencing kung yung kanyang physical na presence ay hindi talaga magkakaroon ng katuparan dahil nakakulong ka nga o maring nandun ka sa isang lugar, ganon. Opo. So, noon sila okay lang. Pwede nilang ipakiusap yun, pwede nilang ilaban yun. Pero kung nung kami na, ganun na lang ang kanilang pagtutol. Sukdo lang mag-walk out. At saka hindi lang karaniwang pagtutol. Opo. Kung kinakailangan magsipag-walk out sila para lang mawalan ng saysay yung aming ginagawa, ay nakita mo na kung asa ng, di ba double standard tong ganito? At meron pang yung unang may sinabi lang ako na wala namang kinalaman dun sa maring pag-attacking personal sa mga kasama ko. Dahil ang pinag-uusapan lang namin yung rules na kung saan yung pagtatalo napunta na lang doon sa dalawang section na aming pinag-uusapan. Yung section 24 at saka section 131. Opo. Sabi ko, nung humaba kasi tayo dito, tayo doon, pinipilit ng usa, hindi kailangan tayo sa Committee on Rules. Opo. Sabi naman nung isa, hindi kaya nga nandito na si SP, siya na ngayon tumayo para ipakiusap sa atin if we can take up this issue in plenary today. Ayun. Kasi wala pa nga Committee on Rules eh. Alam mo, Jen, tinitingnan ko sila eh. Dapat doon lang nakita na yung katwiran na dapat wag na silang magreklamo. Bakit kamo? Kung sila'y matagal na sa Senado, lalong-lalo na yung tumagal at tumanda na dyan, hindi ba nila alam, Jen, na yung plenaryo, yung floor, is the highest governing body? Yes. Ang ibig sabihin, kaya niyang i-override kahit ano yung nangyayari sa mga komite. Yes. Ang totoo niyan, kapag pinagkaisahan namin na isuspende yung rules, magagawa namin because it is a plenary action. Sabi ko, nagtataka ako, ba't hindi nila makuha yun? Ay, matagal na sila rito. Ako naman isa lang ako doon sa mga ngayon lang napunta ron. Pero naintindihan ko, yung parliamentary practice. Di ba? Ngayon, tayo dito, tayo doon. Pinipilit nila yung Section 24. So, namagitan na rin ako. Sabi ko, ganito po yan. Ito po kasi Section 24, kung titingnan ninyo, is a general provision. Yeah, general provision. Ito pong 136 ay special provision. Special provision. Alam po ninyo, kako, sa prinsipyo po ng batas. Ito po yung principle. Hindi na kailangan debatihin ito kasi kung pareho tayong abogado, magkaintindihan tayo. Sabi namin sa mga abogado, the special law will always prevail over a general law. Tapos na yun eh. Makikipagdebate ka pa sa akin. Okay, yun po akong problema kung wala po tayong legal background. Aba, nagalit sila. Parang minamaliit nyo raw yung kapwa yung senador. Sabi ko, ma'am, please, sabi ko pa, do not make a conclusion like that. So, ito, pinalilitaw nyo lang po talaga, hindi po nyo nakita yung distinction. Okay na po ako kung hindi po tayo magkaintindihan dito. Sabi ko, ganyan, bago pa nangyari yun, tumayo yung isa rito eh. Ad hominem. Ayun, yun na nga po. Sabi ko, paano kaya? Alam niya kaya kung ano ibig sabihin ng ad hominem? Gusto kong bigyan ng halimbawa, Jen. Ano ba ang ad hominem? I-define muna natin. Ang ad hominem,
ay isang sitwasyon na kung saan may pinagdidibatihan kayong isang subject matter. Opo. Di ba? Halimbawa, kamukha nung nangyari. Ayan, opo. Yung motion na sinabi ko na pwede po bang susugan yung Section 41B. Oho. O, yung Section 41 kasi A, B lang yun eh. Oho. Section 41, paragraph A, paragraph B. Oho. No? So sabi ko, dadagdagan ko sana ng paragraph C. Letter. Oh, yes po. O, di, ang pinag-uusapan namin ay yung aking motion na sususugan yung Section 41 ng aming Senate Rules. Yun ang subject matter. Pero wala po akong pinagsabihan na, ikaw ganito ka, ikaw ganito. Wala pong ganon. Ang sinabi ko lang, sabi ko, pag ganuhin po natin, nagkakahirapan po tayo kasi po, yung iba po walang legal background. I am articulating a statement of fact. Yes po. Wala po akong sinasabihan. Itong isa, ad hominem ng ad hominem. Ang ad hominem kasi, Jen, imbes na yung pag-usapan natin, ay yung subject matter, pinagtitira mo yung kalaban mo. Pinersonal mo siya. Nami-personal ka. Iyon ay malayo sa aking ginawa. Alam po nila yon. Makikita naman nila sa mga video. Ngayon, magbigay tayo ng example ng ad hominem. Opo. Kung naghanda na yung pinahanda kay Director, kung pwede nating pagawa ngayon para sa mga kababayan natin. Ipapanood ba natin? Sige nga po. Kung po pwedeng ipanoorin na natin direct kung okay na yung video. Inihanda ni ni Pogi. Ayan. Aha. Meron ba? Para example lang, ipanood natin sa kanila, Sen. Ito ho, to, lantarang ad hominem po ata ito. Example, ayan. Paulit-ulit na. Ikaw na magbasa. Paulit-ulit na sinasabi na ito ang batas. Pero itong dalawang ito, ang tinutukoy po yung Senador Ontiveros at Trillanes, pinagpipilitan yung kanilang opinyon. At sino yung nagsasalita? Senador Erwin Tulfo po. Sino yung sinasabihan? Senadora Risa Ontiveros po. Oo. Pinagpipilitan yung kanilang opinyon na opinyon ng IPIS. Tanging itong dalawang senador lamang na ito ang walang kinalaman sa paggawa ng batas. At alam nyo lang gawin, tumira ng tumira at maging source ng fake news. Ganun ang boses niyan. Napakinggan ko po yan eh. Yan ang halimbawa, yan ang halimbawa ng ad hominem. Yan ang talagang literal na ad hominem. Yan ang literal na ad hominem. Opo. At nakakalungkot, sa kanya pa nanggaling pala. Di ba? Ako ba nagsabi ako na gano'n? Hindi. Ako ay gustong tumulong sa ikatatapos ng aming pinagtatalunan. So I offer some kind of help na sana maintindihan nila. And hindi ako nagtagumpay kasi hindi nila maintindihan dahil wala nga siyang legal background. Ngayon, daming kinuha nag-trigger sa kanila yun. Ang dami namang mga abogado, lalo na yung mga pulpul na abogado na ayun, nagpilit merong nagpalitrato dun sa library yata, punong-puno na libro ng mga yung background niya puro legal books. Opo. Yan, kanya may legal background na ako. Alam mo, Jen, ito mga ganito, hindi nakatutulong para linawin ang isang napakasimpleng bagay eh. Hindi ba? Yes po. Sinabi ko lang na ito po ang baka makatulong po. Iwasan na po natin itong bahagi na ito kung tatanggapin po ninyo itong prinsipyong ito na sa batas po ay nangyayari. Hindi ka ganito. Wala na po akong magagawa. Hindi po tayo magkakaintindi. Kaya pala nung tumindig si SP Alan, nung pagkatapos magsalita, meron daw niya kasi mga lingwahe, kayo mga abogado na kayo nagkakaintindihan, at saka lingwahe ng mga hindi abogado na hindi nyo naintindihan. Hindi, meron nga sa amin, sila nga yung gustong-gustong magsalita dyan eh. Well, tama kayo. Merong magsasabi dyan, res ipsa loquitur, sabi niya. Sila pa yung nag-ano eh. Latin yan, pero ako hindi ako kumikibo eh. Sila yung nagsisimula eh. At saka gumagamit pa sila ng pagka nag-privilege speech yun dyan, Lo and behold, ganyan eh. Kung napanood mo yung Ten Commandments dyan, parang nakita mo si Moses na nakaharap sa Nile River. Yung dagat na pula. Ewan ko, dagat na pula yata. Dagat na pula, opo. Lo and behold, mga ganyan. Kaya, Mr. Speaker, for the life of me. Talaga
napakahilig nilang gumawa. Sila yung mismo gano'n. For the life of me, Mr. Speaker. Pray tell, Mr. Speaker. Pray tell. Ba? Oho. Ayoko nang anuhin yun. Baka naman sabihin nila. Pero silang nagsasabi nun. Ako dyan, simple lang. Hindi ko sinasabing pray tell. Ang sasabihin ko lang, Mr. Speaker, can you explain? Yun lang. Kasi ibig lang sabihin, explain eh. Opo. Pero hindi sila talagang gumagamit. Sila talagang... Ewan ko. Para ho kasi nararagdagan ng talino nila kapag gumagamit ng mga okay lang Latin sa akin. Pero ang gusto ko sana, higit sa lahat, ang makaalam, ang makaintindi, yung taong bayan. Oho.